Salamat sa Panginoon, muli tayong magkasama-sama sa hapong ito. Salamat sa mabiyaya na panahon na lagi pong binibigay sa atin ng ating dakilang Panginoon. Halina po kayo muli, mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan. Tayo po muli ay mag-aral ng mga salita ng ating Diyos na dakila. Ito po'y lagi nagpapatunay na ang ating Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Lalo na po ang kanyang mga salita. Lumipas man ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili. Ibig sabihin, lagi po nating maasahan ang salita ng Panginoon. Nasa gitna pa man tayo ng tinatawag na pandemic, ngunit makikita po natin lagi ng kamay ng Lord, ang kamay ng Panginoon ay hindi kailanman lumikat o di kaya'y nawala sa atin sapagkat andyan po yan lagi nakabukas upang tayo po'y laging gabayan, pagpalain, at ng ating laging matanggap ang kanyang mga biyaya. Tulad na lamang po ngayong hapon, it's a privilege for us to listen, receive God's Word, the Word from God. So noong nakaraan po, nabanggit ko, number 6, it will empower us to become diligent. And then number 7, it will lead us to the righteousness of God. Noong nakaraan po, nabanggit ko na sa ating po mga pastor ay napakahalaga ang lagi nating unahin, priority. Gaano mo man kabisi. Kasi kung busy ka sa maraming bagay, pero may nakalagay kaya sa Biblia o Bible. Nung dumalaw sa Jesus sa magkakapatid na si Lazaro, kay Marta, at sa kanilang kapatid na si Maria, habang ang Panginoon ay nagtuturo about the importance of the kingdom of God, about the importance of the Word of God, si Marta ho ay dami niyang kinabibisihan, dami niyang kinababalahan o kinaaabalahan. Halimbawa na marahil, nag-prepare siya ng pagkain sapagkat siyempre, meron silang visitor, dapat nilang pakainin. Hindi naman masama ang ginagawa ni Marta. Ngunit pagdating kay Jesus na ating Panginoon, para bagang binuhusan si Marta ng isang napakalamig na tubig. Kasi sabi ng Panginoon, Marta, Marta, nailigalig ka sa maraming bagay. Ngunit isa lang ang pinakamahalaga. Pinili ni Maria ang bagay na kahit kailan ay hindi na kukunin sa kanya. Mga kapatid, Mateo 6:33 ay isang talata ng Biblia na may mga mensahe na lagi pong nagpapaalala sa atin. Tuloy po ng aking nabanggit ito nakaraan. Kung lagi kang busy sa maraming bagay, ngunit wala kang panahon para mag-upgrade ng iyong sarili, may alam ka mga mentoring seminar, may mga downloading na ginagawa, hindi ka ma-attend dahil mas pina-priority mo ang iba't ibang mga bagay, mukhang nagkakamali ka, kaibigan, kapatid sa Panginoon. Mukhang nagkakamali ka ng iyong priority. Dahil sabi ko na nakaraan, ang itak na laging hinahasa, hindi ka masyadong mahirapang gamitin yan. At hindi yan maki-effort or lakas. Sapagkat pag yan ay ginamit mo sa kitchen, hindi ka masyadong mahirapan. Magaan ang tatabahuhin mo the way you use that knife. Kung ang
knife na yan ay lagi pong hasa. Parehas mo yan, parehas ko yan, at parehas natin yan. Kapag tayo ay laging hasa, hindi tayo mahirap gamitin ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan upang ikaw ay malayang makapagministeryo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dahil ikaw ay laging naglalaan ng panahon upang pangunahin mong gawin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. At kung ministry ang pinoproblema mo, ministry will come in a proper time. Dahil all these things will be given to you as well. So, even the ministry, maging ang Panginoon, ay kusang magbubukas ng mga pintuan para sa iyo, para ka makapag-ministry. Na hindi lamang sa sarili mong bakuran ka po pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero ang malungkot, dahil may mga tao na hindi po nila pinahahalagahan na laging unahin ang kaharian ng Panginoon at ang katuwiran niya. Kaya sila po ay parang nakakulong. Samantalang sila naman ay malaya. Pero bilanggo sila ng kanilang ministry na kuminsan ay hindi na po nila na-enjoy ang kanilang ginagawa. Bakit kanyo? Dahil ang kulang po niyan, ito po nakalagay sa ating pinag-usapan. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. Then, all these things will be given to you as well. Every time the grace of God govern you, you will wholeheartedly prioritize to seek first God's kingdom in His righteousness. Every time the grace of God govern us, we will wholeheartedly prioritize to seek first God's kingdom in His righteousness. So, ang grasya po ng ating Panginoon, kapag ito po ay nagogobyerno na, tuloy-tuloy na nagogobyerno sa atin, magagawa nating buong puso na iprioridad mo, bigyan mo ng pagpapahalaga o value na laging una ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katuwiran. Because the way you upgrade yourself, the way you update yourself about the Word, you will prioritize God's prioritize. Tama ba? You can prioritize ano man po ang importante at binibigyan ng halaga ng ating Panginoon. Dahil si Pastor Wilbert ay lagi nagsasabi, ang mga pagkakataon po na binibigay sa atin ng Panginoon ay mayroon lamang season. Kapag hindi mo pinahalagahan ang season na yun, paghihinayangan mo yan balang araw. Manghihinayang ka. At sa panahong iyon, para kang nawalan ng kayamanan. Kaya nga po, ito po ay importante na dapat nating laging bigyan ng pansin. Ang problema kasi natin minsan, lalong-lalo na kung alam mo at kilala mo ang magtuturo sa iyo, at minsan iniisip mo na mas malaki ka kaysa sa kanya, at naisip mo na mas angat ka kaysa sa kanya,
Pero nakakalimutan natin, mga kapatid, na kailanman ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na inyo ng tao. Sa halip siya ay laging tumitingin sa panloob ng tao. Naalala niyo po ba si John the Baptist during his time? Sa halip na si Annas at si Caiaphas ang tumanggap ng word, si John the Baptist ang binigyan ng Lord, ng Panginoon, ng pagkakataon na tumanggap ng grasya. Ano yon? Na word. Bread from heaven. Nandun po siya sa wilderness, isang unpopular place at isang tilay unpopular person. Pero ginamit siya ng Panginoon. Kaya wag na po tayong ganon, mga kaibigan. Matuto tayong makinig. Kasi kung hindi tayo matututo makinig, pwede tayo magka-problema balang araw. Dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat. Ang Diyos ay marunong. Alam niya kung ano ang dapat para sa atin. Kung sa tingin mo, yung tao nagsasalita sa iyo ay mas mababa kaya sa iyo, maaring gusto kang turuan ng Panginoon na bumaba ka sa iyong kinalalagyan. Kasi baka mataas ka na. That's why you have to learn kung paano mo pakikinggan ng tama. Kasi minsan ito ang problema natin, mga pastor. Kapag may iba nagkasalita, lalo't alam mo na medyo mas mababa sa iyo, parang wala kang ganang makinig. Para ba sinasabi mo na mas magaling ka kaysa kanya? Tila bagay sinasabi mo rin na mas mahusay ka kaysa kanya. Pero ulitin ko po, sa harapan ng Panginoon ay hindi po tayo pagalingan. Kung ano lang ang grasyang nasa iyo, doon ka. Kung anong grasyang nasa akin, dito rin ako. Pero ang mahalaga, lahat tayo gumagawa ng ipinagagawa ng ating Panginoon. Wala po tayong comparison. Dahil may nabasa ako sa Facebook, kapag daw ikukumpara mo lagi ang sarili mo sa iba, ito ay isang katangahan na kaisipan. Yun po ang nabasa ko noon sa Facebook. Kaya hindi raw tama na ikukumpara natin ang ating sarili sa iba at ikukumpara mo rin yung iba sa iba pa. Huwag nating gagawin yun. Dahil may kanya-kanya tayong tinatawag na katangian na doon tayo ginagamit ng Panginoon. Number 8, it will bring us to a spiritual maturity. Kapag tayo po ay nagmamature, kaya mong magbaba ng iyong sarili. Kaya mong makinig. Kahit na sa palagay mo ay mababaw ang sinasabi niya. Pero dahil siya ang nilagay ng Diyos upang magturo sa pagkakataong iyon, sana'y matuto ka rin makinig. Dahil kahit papaano, may makukuha ka rin na mensahe pagkapala dyan. Kahit nang tingin mo ay hindi siya katulad mo na mas mahusay. Pero kapag nakikinig ka sa kanya, may makukuha ka pa rin. Kailangan lamang po natin na mailagay ang ating sarili sa lugar na doon tayo dapat malagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Because maturity is important. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
To Him be glory, both now and forever. Amen. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang grasya po ng Panginoon ay magdadala sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Saan? Sa ating spiritual maturity. Kaya pala minsan, may mga pagkakataon na may mga mananampalataya na kung minsan, halimbawa, pikunin. Parang ganun eh. Mahaba, mababa ang tinatawag na level ng kanilang tinatawag na patience. Madaling uminit ang ulo. Maari pong hindi siya nagmamature kung ganon. Kasi lalong-lalo na po tayong na medyo nagkakaedad ng konti, ay marapat na tingnan nating mabuti ang ating tinatawag na level of maturity. Kasi kung halimbawa in the natural, kung ang isang tao ng edad niya po ay 25 years old, pero ang kaya niya lang pong bitbiting na bigat ay 5 kilo lamang, o di kaya'y 1 galong tubig lamang ang kaya niyang bitbitin, mukhang may problema ho. Mukhang hindi niya ho naabot yung maturity ng kanyang lakas bilang tao. Same thing in our spiritual maturity. Dahil habang ang tao ho na mananampalataya nagmamature, ito po ay dahil sa tuloy-tuloy na paglago niya sa grasya ng kanyang tinatanggap mula sa kanyang mentor, mula sa kanyang pastor, na source ng kanyang grace. Hindi lamang po grace na hanggang na lamang diyan, kundi even knowledge about our Lord Jesus Christ. Umaangat po ang ating level of maturity. So it will bring you to spiritual maturity. Tingnan po ninyo mga kapatid. Minsan ho, may mga pastor na sa halip na mag-unawaan, sa halip na magsama ng mapayapa, sa halip na magmahalan, malungkot isipin, dahil sila mismo ay nagkakaroon ng iringan, maaring nagsisilusan, o di kaya maaring nagkukompetensyahan, o di kaya'y maari din na dahil sa kanilang immature na spiritual na kakayahan. Kasi mas madali po ang maging immature kaysa maging mature. Pero ang Panginoon po ay gusto niya tayo mag-mature. Dahil hindi maganda ang hindi nagmamature. Kaya kahit na ikaw ay membro ng simbahan, dapat nagmamature ka. Tingnan po ninyo. Kung ating pong sisipatin, halimbawa maglalagay tayo ng plumb line, marami pong Kristiyano po pwede pong matamaan po ng plumb line. Ibig sabihin, Paul. Hindi po umabot. Bakit kanyo? Sapagkat hindi po nagmamature. The way they do something, the way they act, the way they think, the way they commit themselves to the ministry. Minsan, dati nung bago pa, masyadong malalim ang commitment. Nung lumalaon, bumababaw ang commitment. What does it mean? Maturity. Hindi ho nagmamature. Yung knowledge niya, yung understanding niya about Christ, hindi po nagmamature.
Kasi kahit po, tinan po ninyo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, even our services before God, it must be mature. It must be mature. Kumbaga, dapat po itong umabot sa maturity. Kasi kahit nga po sa practical na bagay, anumang prutas na kakainin mo na hindi po nag-mature, pambihira, hindi ka magugusto sa lasa, sa itsura. So sa atin din po na mga mananampalataya, tuloy-tuloy po tayo dapat nagmamature. Pero magmamature po tayo lagi the way we receive the word from God. Halimbawa, nakikinig ka ng mensahe, lagi kang tinatamaan, lagi kang nahihit, o lagi kang nasasaling ng salita ng Panginoon. Kapag hindi mo naunawaan ang ginagawa ng Diyos sa iyo, isipin mo na ikaw ay pinipersonal ng iyong pastor o ng iyong mentor. Pero hindi mo alam na ang purpose niyan ay dalhin ka sa tinatawag na maturity. Dalhin ka sa tinatawag na maturity. Kaya dapat po tayo bilang mga mananampalataya, matuto tayong lagi makinig. Kung may mentor, kung ikaw ay pastor, dapat talaga may mentor ka. Kung ikaw naman ay mananampalataya na wala kang pastor, aba, problema mo malaki yun. Kaya dapat may pastor ka. Para madala ka din sa maturidad. Tama po, mga kapatid? Amen po ba? Kasi mahalaga po ang maturidad. So, this is the purpose of God. This is the purpose of His grace. Upang tayong lahat ay dahan-dahang mag-mature. Kasi mahirap po ang tao. Mahirap pakisaman ang taong hindi nagmamature. Tama po? Even our giving, dapat nagmamature ang ating offering. Di po ba tama? Kung ilang taong ka nang mananampalataya, halimbawa, ikaw man ay pastor, ikaw man ay leader, ikaw man ay member, pero ang giving mo, ang offering mo, hindi nag-mature, aba may problema kang malaki nan. So dapat mag-mature ka. You need grace, you need the grace of God in order for you to be matured. Amen? Amen? Reaching the place of maturity is yielding yourself to the Lord's will. You are giving Him the free hand to shape you according to the image and likeness of Christ. Reaching the place of maturity is yielding yourself to the Lord's will. Yun bagang will mo ay totally surrendered to the will of God? Kasi kung ginagawa mo yon na ang kalooban mo ay totally surrendered with God to the Lord, you will become mature. You will reach your maturity. Every time you receive the teaching, the message from God, you will become mature. Di po ba? Habang ikaw ay nag-yield ng sarili mo sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay nagbibigay ng malayang makamay ng Panginoon. Binibigyan mo ng poder o authority, 100% plus, ang kamay ng Lord upang ikaw ay holmahin ayon sa imahe at kalooban ng Panginoon o larawan ng ating Panginoon. Because this is the way of our God to bring us into maturity. Amen? Galatia 4:19.
Ano pang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya? Sabi niya, "My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you." Ano ang tawag po ni Pablo sa mga taga-Galasya? Children. Why? Maybe they are immature. Yung lagi mong iintindihin, di po ba? Minsan may mga pastor, usapan nyo, halimbawa may gawain kayo, halimbawa may seminar kayo, 9 o'clock ang simula, darating 10 o'clock, darating 9:30, mukhang bahagi sila sa sinasabi ni Paul, na sinasabing, "My children." Ibig sabihin, immature. Hindi pa responsable sa kanyang oras. Ang nakakahiya ho, lalong-lalo na tayo mga pastor, pagdating sa oras, palpak tayo. Kumbaga, pasensya na kayo sa word ko ha, palpak. Kumbaga, ganun ang medyo mabigat ng salita, palpak. Sabi nga ni Pastor Wilbert, kapag ang kausap mo, lalo na pagdating sa oras, ang kausap mo sa oras ay di hamak na mas mataas sa iyo sa stature, aba ikaw dapat ang lagi magkumahog. Na bago pa dumating ang oras, dapat andoon ka na. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, kapag may magawain, like seminar, like upgrading, mentoring, maglagay ka ng oras. Ang dami pong pastor, may tama ang oras. Ano masabi po natin dyan? Pwede po natin sila makonsider na immature pa yung kanilang oras. Hindi naman taga sila totally immature, kundi the way they do something. Halimbawa, ikaw ay mananampalataya, ganun din. Pagdating sa simbahan, lagi kang late. Ano ginagawa mo? Di ba, nagkapaywatig yun? That you are very much immature? Tama po. Kaya nga si Paul ay napakalinaw. Hindi niya tinawag na sons. Dahil kung ang tawag niya sa mga taga-Galasya sons, ibig sabihin, responsible, accountable, discipline. Malalim na yung disiplina. Malalim na po yung tinatawag na disiplina. Malalim na po yung tinatawag na responsibility, accountability, yung commitment. Kaya tinampo ninyo, kapag tinanong mo, bakit ka late? Ang daming rason, ang daming paraan, ang daming palusot. Yan po ay tanda ng kanyang pagiging immature. Ito pa, alam niya nagkamali siya, hindi man lang magsabing sorry. Kapag ikaw ay mananampalataya, kahit na ikaw ay pastor, oo, ikaw, pastor, kung ikaw ay laging may palusot upang pagtakman mo ang iyong mga kakulangan, kapag lagi mong ginagawa yun, isang palatandaan yun, that you are immature. You are immature. Ikaw yung bahagi ka sa sinasabi ko ni Paul, na sabi niya, "My children, with whom I am again in labor, until Christ is formed in you." Sabi ni Paul, ako'y nasasaktan sa ginagawa niyo. Kailan ba kayo magmamature? Kailan ba kayo matututo? Kailan ba kayo magiging responsable? Kailan ba kayo magiging committed? Dedicated? Kailan ba kayo maglalaan ng tamang panahon na hindi ka na mahuhuli sa anumang gawain para kay Lord? At lagi ka maglalaan ng panahon para mag-upgrade sa iyong spiritual na kapasidad, sa iyong spiritual na kakayahan. Di po ba? Until Christ is formed in you.
kapag hindi mo bibigyan ng pagkakataon ang salita ng Panginoon at ang iyong pastor na pormahin si Kristo sa buhay mo, manatili kang may kapalpakan. Kaya kahit na ikaw ay maghangad ng magandang trabaho, hindi ka ikatutuwa ng iyong pagtatrabahuhan. Dahil hindi ka maaaring maging blessing saan ka man pumunta. Bakit ho? Dahil yung grasya ng Panginoon ay hindi nagmamanifest, hindi po tuluyang nagtatrabaho sa iyong buhay. Kasi ang trabaho po nito, lalong pormahin si Kristo sa iyong buhay gamit ang salita ng ating Diyos at gamit as instrument. Siyempre, ang iyong pastor. Kung ikaw ay pastor, ang iyong mentor na kinikilala. Kaya ang hirap po, mga kaibigan, mga kapatid, kung pastor ka na wala kang mentor, baka dumating ka sa punto na ikaw ay maging tormentor. Dahil even Paul, Apostle Paul, ipinaliwanag niya na malinaw sa talatang ito. Ang layunin niya to form Christ in the lives of Galatians, of Christian in Galatia. Sino pong maporma? Si Paul. Anong gamit niya? Salita ng Panginoon. Kaya ikaw bilang pastor, dapat may makilala ka, may mahanap ka sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon na magkaroon ka ng mentor na magtuturo sa iyo, na magpupurma kay Kristo sa iyong buhay upang ikaw ay madala sa maturity. Dahil kung wala, mananatili ka sa ganong kadalagayan, kaya masasabi natin sa halip na sons, children. Kasi magkaiba ho ang children sa sons. Di po ba? Di po ba? Colossians 3:16. Ito ho yung maganda. Para ho tayo ay madala sa tinatawag na maturidad. Let the word of Christ richly dwell in you. Let the word of Christ richly dwell in you. With all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness and your hearts to God. Ano po ang sinasabi uli ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosay, mga taga-Kolosas? Sabi niya, hayaan nyo na tuwing ako nagkasalita sa inyo ay tanggapin nyo. Hindi nyo man magustuhan, kayo man ay nasasaktan sa sinasabi ko, parang ito sinasabi ni Paul, ni Apostol Paul sa mga taga-Kolosas. Tanggapin nyo upang manahan ng sagana ang salita ni Kristo sa inyong puso. Dahil pag ito ho ay mangyari at tuloy-tuloy na mangyayari, ang grasya ng Lord ay patuloy na mag-ooperate, mag-manifest sa atin at magdadala ito sa atin sa mas mataas na level ng ating paglilingkod o kaya and also to our maturity. To our maturity. Mahalaga ho ang maturity. Siyempre, ang maturity po may process. Ako naniniwala, somebody will help us for us to become mature. So, we need somebody. We need somebody in order for us to be matured. Dahil hindi mo kayang gawin mag-isa ang word na maturity.
Dahil ang Diyos po ay laging may kumplitong paraan para dalhin tayo sa maturidad. Number 9, it will help us accomplish our task well. Ang grasya po ng Lord, ng Panginoon, tutulungan ka na matapos mo ang task. Hindi lang dapat matapos, kundi matapos mo ito ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Acts 14:26, from Atalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. The grace of God for the work they had now completed. Kaya nagawa po nila na matapos ang trabaho, makumpleto ang requirement because of God's grace. Pansinin po natin ang Exodus 17:9 to 10 and 12 to 13. Tingnan po ninyo ang task na ibinigay po ni Moses kay Joshua. So Moses said to Joshua, "Choose men for us and go out, fight against Amalek. Tomorrow, I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand." Joshua did as Moses told him and fought against Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. But Moses, verse 12, but Moses' hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side, and one on the other. Thus his hands were steady until the sunset. So Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Ano pong task ang ibinigay po kay Josue or Joshua? Isa pong masilang na task o trabaho. Ang sabi ni Moses, Joshua, pumili ka ng mga tao at pangunahan mo ang digmaan. Ipanalo mo. Tila bagay sinasabi ni Moses, huwag kang titigil hanggat hindi mo ito natatapos ng ayon una sa gusto ng Panginoon at sa gusto rin ng kanyang pastor na si Moses. Tama po. Pwede pong gawin ni Josue o Joshua ang trabaho ayon sa gusto niya. Pero ang maganda ho nito, ginawa po ni Joshua ang lahat niya pong magagawa to finish the assignment that Moses gave to him. Yun po ang maganda, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Na pag binibigyan ka ng pagkakataon o assignment, maybe ng iyong pastor o ng iyong mentor, trabahuhin mo yun ng ayon sa standard na gusto ng ating Panginoon. Kaya si Josue po or Joshua, isa hong taong sumasagisag o naglalarawan ng isa hong pagtrabaho ng may kahusayan until sunset. Gaano po kahirap yun? Mula umaga, walang humpay ang labanan. Mula umaga, halos walang pahinga. Paano ka makapagpahinga
sa ganitong trabaho, nadigmaan ang trabaho. Wari ko ho, maging sa pagkain dito kay Joshua, nagmamadaling kumain para lang kanyang magawa, magampanan ang task or assignment na ibinigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya ng kanyang pastor na si Moses. If you are always in the right place, doing the right thing, the grace from an open heaven is ready to flow and overflow in your life. If you are always in the right place, siyempre dapat, tuwi-tuwi na, alam mo na nabubuhay ka, gumagawa ka, nasa tama kang lugar, ginagawa mo ang mga tamang bagay, wala kang panahon para gawin ang hindi tama, at wala kang panahon para pumunta at lumugar sa hindi tamang lugar, ang grasya mula sa bukas na kalangitan ay lagi pong nakahanda na dumaloy hanggang sa ito po ay mag-overflow sa ating mga buhay. So this is the grace from God na nais po ng Panginoon na ating pong laging maranasan at ating laging ma-enjoy while we are doing our assignment, while we are accomplishing the task na binigay sa atin ng ating mentor, ng ating pastor, o maging ng ating mga amo kung tayo po may mga amo sa ating trabaho. Huwag nating babaliwalain ang ganyang mga bagay. Number 10. It will sustain your strength while doing God's business or assignment. It will sustain your strength while doing God's business. 1 Peter 5:10. In the God of our grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Restore you and make you strong, firm, and steadfast. Paano mangyayari yon? Grace from God. Every time we receive the grace from God, the purpose of that, to empower us, to strengthen us, to sustain our strength, to increase our capacity. Like the wine inside the wineskin. Ang trabaho ng wine to strengthen, to stretch, tama ba? To enlarge the capacity of wineskin. Like the grace from God. Para magawa natin ang business ng ating Panginoon. Di po ba tama lang? Dahil wala tayong karapatang gawin ang ating sariling mga business? Dahil tayo po ay pag-aari ng Panginoon? So dahil tayo pag-aari ng Panginoon, wala tayong karapatang gawin kung ano lamang ang ating gusto. Lagi nating gagawin kung ano po ang ginugusto ng ating Panginoon. Dahil po yun ang kanyang business sa atin. Amen? Kasi diyan po tayo tinawag ng ating dakilang Panginoon. Do the best you can to access the grace in order to function effectively. God doesn't want you to waste the things which He entrusts you. Ayaw po ng Lord na masayang ang grasya, panahon, buhay,
na ipinagkatiwala niya sa atin. Pero ang maganda ho, habang tayo ay namumuhay sa ilalim ng grasya at pangunguna ng ating Panginoon, ng Kanyang banal na Espiritu, lalo naman tayong napapatibay. Ako ho naniwala, the way we do the will of God, that God will extend our time. God will stretch our days. Kumbaga, maging ang ating strength, pwede pong i-maintain or i-increase ng Lord. Na kahit naman tayo ay nagkakaedad na, pwede pa rin ma-maintain ang ating lakas para sa purpose ng ating Panginoon. Para magawa natin ang Kanyang kalooban. Magawa natin lagi ang nais niya sa atin. Number 11, it will lead us to a favored life. Wow! It will lead us to a favored life. Yung buhay po na laging may pabor ang langit. Di ba ang sarap pong isipin? Bagamat minsan, may mga hinarap tayong problema. Bagamat minsan, may karamdaman, physically, pero gumagaling. Kung minsan, may kakulangan, pero laging may sapat na grasya ang ating Panginoon. Bagamat kung minsan ay nanghihina, ngunit laging supisente ang lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Ikalawang Korinto o 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Wow! God is able to bless us abundantly. In all things, at all times, having all that you need, we will abound in every good work. Ito ho ang maganda. Habang pala ating tinatanggap ang grasya ng Panginoon, habang tayo nagmamature bilang mga mananampalataya, lalo tayong dinadala sa isang makabuluhan na paglilingkod, sa isang gawain na ang Diyos mismo ay natutuwa lagi, na ang Panginoon mismo ay laging andyan upang tayo'y Kanyang samahan. At ang ating magawa ang bawat mabuting gawain. Di ba ang sarap isipin, mga kapatid, na ganun po ang design at plano ng ating Panginoon, na tayo po'y laging makapaglingkod ng marapat, na sa kabila ng iba't ibang hamon or challenge na ating nararanasan, pero hindi kailanman lumikat ang pagmamahal o pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya't kay buti-buti ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan. Every time you experience success, strive to double your connection to the carrier of your grace in order to be safe and protected. Habang tayo po tumatanggap ng grasya, dahil ang grasyang tinatanggap natin, magdadalito sa atin sa mas magrasyang paglilingkod, mas mabiyayang pamumuhay, mas magrasyang
pamumuhay araw-araw? Ito po ay mararanasan po natin ang magdadala sa atin sa isang karanasan na laging may tagumpay ang buhay. Ngunit, higit rin natin kailangan na lagi nating sikapin the way the Lord bless us. The way that the Lord bless us. We should double our connection to the carrier of our grace in order for us to be safe and protected. Amen po. Habang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, hindi siya magugusto, hindi siya matutuwa na hindi tayo makaabot sa gusto niyang ating abutin. Sa gusto niya na ating maabot. Hindi siya titigil at hindi siya matutuwa hanggat hindi ka, hindi ako, hindi tayo nakaaabot sa kanyang totoong ipinangako sa atin. Di po ba? Ang ganda po niyan. Kaya, kailangan natin somebody na lagi pong makatutulong sa atin sa panahon na tayo po'y nangangailangan ng counseling. Meron tayong malalapitan sa panahon na nangangailangan tayo ng tinatawag na enhancement or tama ba? Encouragement. Andyan po siya para tayo po'y makasumpong ng pabor. Kaya ang sarap po mabuhay na lagi nating tinatamasa ang tuloy-tuloy na pag-agos ng biyaya ng ating Panginoon. Ngayong hapon po, sapagkat inabot na naman po ako ng aking oras, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon and again, kay Pastor Wilbert at kay Ma'am Hasmin sa kanilang pamilya na patuloy po nagtitiwala sa atin at maging sa akin ngayong hapon muli na makapag-live stream po because ito pong platform na ito ay hindi naman ito akin. Kumbaga binibigyan lamang ako ng pagkakataon na makigamit ng platform na ito sapagkat ang platform na ito ay kay Pastor Wilbert. Salamat po ng marami, Pastor. Patuloy pong magpala ang Diyos sa inyo at maging po sa grupo ng Alliance ng ECB. Sa ating pong lahat, sa ating pong mga kani-kanyang pamilya, kani-kanyang simbahan na kinabibilangan, organisasyon man yan, kani-kanyang lugar na ating kinalalagyan, ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin. Ang Diyos ang patuloy nating sabay-sabay na maparangalan, mapaglingkuran. Dahil ako po'y naniniwala, habang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, na mabuhay tayo sa kanyang kalooban, ang Diyos naman ay natutuwa na sa tuwing siya'y tutunghay sa atin, nakikita niya ang ating mga ginagawang paglilingkod. At naniniwala ko, the Lord will bless us continuously, increasingly, sa lahat ng pagkakataon. God bless you, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood ngayong hapon. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.